ating 10 peso commemorative coins na kasalukuyan pa nating nakikita sa ngayon. So ayan po ang pag-uusapan natin, mga kapatid. Uusapan natin ngayon ang updated value ng mga 10 peso coin commemorative. Ayan mga kapatid, dahil napakarami pong nagtatanong sa atin kung magkano na nga ba ang halaga nito sa ngayon. Dahil yung iba sa mga barya natin mga kapatid ay hindi na talaga basta-basta, no? Ayan po yung ating 10 peso coin commemorative na circulated coin, no mga kapatid. At talaga namang ito ay pinokolektin namin at isinasama namin mga kapatid sa aming 10 peso coin BSP series. So ito po mga baryan yan, malamang sa malamang ay nahawakan nyo na to mga kapatid. So pag-usapan natin kung magkano na nga ba ang halaga ng mga baryan ito. So ayan mga kapatid, iisa-isahin ko po muna sa inyo. Yan po ay si Aponerario Mabini 10 peso commemorative coin. At ayan po yung imahe niya, Republika ng Pilipinas. At meron pong mint mark sa may bandang batok, no, ng ating bayani na si Aponerario Mabini. At sa likod naman ito mga kapatid, makikita yung imahe niya na nakaupo. Ayan mga kapatid. At may nakasulat na 150 taon. At dito naman ay yung logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At may nakasulat ditong talino at paninindigan. Ayan, so panigurado ko nakakita na kayo ng ganito mga kapatid. So ito namang isa mga kapatid. Ayan, ito naman po ay si Miguel Malvar 10 peso commemorative coin. So sa bawat mga baryang ito mga kapatid ay makikita ang kanilang imahe. Ayan yung ating mga bayani. Ayan mga kapatid. At syempre 150 taon ng pagdiriwang. At nakalagay dyan yung pangalan ni Malvar, Miguel Malvar. At dito naman po yung logo ng BSP. Ayan, at yung imahe ni Miguel Malvar na nakatayo na may hawak na espada. Ayan mga kapatid. So panigurado ko mga kapatid na nakahawak na rin kayo ng ganitong uri ng 10 peso coin. At ito mga kapatid, ayan. Ito naman ang ating dating General Antonio Luna. Ayan, isa rin sa tumatak na bayani dito sa ating bansa. At makikita yung Republika ng Pilipinas at yung currency niya, 10 peso. At yung lagda niya, ayan mga kapatid, makikita niyo dyan sa gilid. At yung mint mark. Okay? So sa likod naman yan, ayan, makikita ang nakasulat na Dangal Tapang Dignidad. So nasa baba naman po yung logo ng BSP dito. At ang imahe ni General Antonio Luna ay nakasakay sa kabayo. Ayan, napakalupit mga kapatid. At ayan, alam ko mga kapatid na paramihan pa rin sa atin ay nakakahawak nito. Ngunit hindi alam kung magkano ang collector's value ng mga ganitong uri ng klase ng commemorative coin. So ayan mga kapatid. So dito naman mga kapatid ay nakaimahe po ang ating bayani na si Andres Bonifacio. Ayan, at ang Republika ng Pilipinas ay nasa taas nakasulat. At ayan yung taon 2013, currency 10 peso. Yung mint mark at pangalan ay nasa ilalim. At sa likod naman ito mga kapatid, ang katagang dangal at kabayanihan ni Aponerario Mabini patak sa ating bayani na si Andres Bonifacio. At ayan yung lagda niya at may nakasulat din na 150 years. So ayan mga kapatid, ang ating mga commemorative coins na kadalasan tinatanong at sinachat sa atin ng ating mga kapatid na kolektor at ating mga viewers. So ayan, magkano na nga ba ang collector value nito ngayong taon? At magkano nga ba ito pwedeng bilhin sa inyo ng ating mga kapatid na kolektor? Okay, so lilinawin ko sa inyo mga kapatid. Mag-umpisa po tayo dito sa 10 peso coin na si Aponerario Mabini. Ayan mga kapatid. So ito pong hawak kong barya mga kapatid ay uncirculated po. Ayan mga kapatid. So may tinatawag pong brilliant uncirculated
uncirculated, at circulated coin. Okay? So kapag circulated coin, mga kapatid, ay hindi na po ganong binibili po ng ating mga kapatid na kolektor dahil karamihan sa ating mga kapatid na kolektor ay gusto po ay yung brilliant uncirculated o uncirculated na kondisyon. Okay? So kapag brilliant, mga kapatid, yun po yung maganda po ang kinang ng barya at halos wala po talagang dasgas. So yun po ang posibleng bilhin sa inyo ng ating mga kapatid na kolektor. At pwede po yung bilhin sa inyo sa halagang 50 pesos po ang kada piraso. Okay? So hindi na po masama, no? Yung 10 piso coin ay papalitan po ng 50 peso kapag po brilliant uncirculated o uncirculated na kondisyon. Pero kapag hindi na po kagandahan, ay hindi na po binibili. So sana po ay malinaw po sa inyo yun. So yun po ang updated, no? Samantalang dito sa isa na commemorative coin natin, ayan si Miguel Malvar, ang 10 piso coin commemorative na kadalasan din nakikita o naisusupli sa atin, no? Ng tindahan o kapag bumibili tayo sa mga iba't ibang grocery store. So ayan po ay popular na 10 piso coin commemorative dahil ito po ay circulated coin pa. Kaya ayan po ay nagagamit pa natin sa ngayon at marami pa pong umiikot ng ganitong uri ng klase ng 10 piso coin commemorative. So ganun din, mga kapatid, kapag brilliant uncirculated, pwedeng bilhin. Kapag circulated na, hindi na po pwedeng bilhin. Okay? So 50 pesos din po ang isa nito kapag brilliant uncirculated. Yan po yung updated natin, mga kapatid. So ayan po ang isa sa mga popular din, no? Na pag-aaya din ng mga iba nating 10 piso coin na lagi nating nahahawakan. Kami rin nagtataka, no, mga kapatid, na bakit nga daw ang daming kumakalat na video patungkol dito na ito nga ay binibili sa mataas na halaga. So makinig kayo mabuti, mga kapatid. So mayroon po kasing iba't ibang kolektor na nagko-collect ng mga error points na tinatawag at yung mga iba't ibang variant na tumatama dito sa ating 10 piso commemorative coin. Sinabi nila na bumibili sila, ayun, dun nyo po i-alok kapag yung mga common error coins lamang. Pero kapag po error coins, o katulad ng kalahati lang yung na-print, yung mga off-center kung tawagin, so yun po yung pwede nyong i-alok sa akin na mga kapatid. So kapag error coin, pwede kong bilhin sa inyo ng 500 up to 2,500. Okay? So kapag common coin, hindi ko na po binibili. At yung updated value nito, brilliant uncirculated, 50 pesos po. Ang kadalasan bili po ng ating mga kapatid na kolektor. Pero syempre, depende pa rin po yun sa usapan ninyo o kung magkano yung presyuhan nyo. Syempre, nasa pag-uusap na po ninyo yun, no, mga kapatid. So ayan, at dito naman po tayo sa uli na popular din talaga. Ayan, si Andres Bonifacio, 10 peso coin commemorative. Kadalasan din natin nahahawakan. So ganun din, mga kapatid, ang updated value. Lagi ko sinasabi kapag brilliant uncirculated, pwede. Pero sa lahat po ng nag-aalok sa akin ng ganitong uri ng coins, lilinawin ko lang sa inyo. Hindi na po ako bumipili ng mga ganitong uri ng barya dahil nakumpleto ko na po yung 10 piso coin BSP series ko. Ang hinahanap ko po sa 10 piso coin ay yung 2007 at 2009. Ayan. So yan po yung updated 2007 at 2009 lamang po ang taon ng 10 piso coin na aking binibili pa hanggang ngayon. Okay? 2,000 hanggang 3,000 po ang bili ko. Depende po sa kondisyon ng inyong makikita ang 2007 at 2009. So yun lang po at maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta. Sana po ay mabentahan niyo ako ng aking mga hinahanap na hard to find coin sa mataas na halaga at bibilhin ko po yan sa inyo sa mataas na halaga. Maraming pong salamat.